Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang namisal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Sari Bernales. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Naging matagumpay ang gift-giving activity na isinagawa ng mga tauhan ng Pangasinan 2nd Provincial Mobile Force Company sa barangay ng Ngapugan, San Quintin, Pangasinan. Ang magandang balita ay mula kay Patrolman Dennis Carinal. Bilang masayang pagsalubong sa bagong taon, matagumpay na nagsagawa ng gift-giving activity ang mga tauhan ng Pangasinan 2nd Provincial Mobile Force Company sa barangay ng Ngapugan, San Quintin, Pangasinan. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ni Police Corporal Melanie Arocampo sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Lieutenant Colonel Richard Q. Angrade, Force Commander. Sa aktibidad na mahagi ang kapulisan ng kabuuang 18 sako ng bigas na tag 5 kilo, 120 laruan at 50 tuwalya para sa mga bata at pamilyang residente ng barangay. Ang simpleng pamamahagi ay nagdulot ng ngiti, saya at pag-asa sa mga benepisyaryo, lalo na sa mga kabataan na masayang tumanggap ng kanilang mga regalo. Ipinakita ng aktibidad na ito ang patuloy na malasakit ng Pangasinan 2nd Provincial Mobile Force Company sa komunidad at ang kanilang dedikasyon sa serbisyong may puso at malasakit. Sa pagsisimula ng bagong taon, naway magsilbing inspirasyon ang gawain ito upang higit pang magpatibay ng diwa ng bayanihan, pagkakaisa at pagtutulungan sa komunidad. Mula dito sa Picadillo, Ilocos Region, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Dennis Carinal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Carinal. Muli na namang tumugon ang mga miyembro ng 1st Mountain Province Provincial Mobile Force Company gamit ang ambulansya de PAA kung saan tinulungan ang isang may sakit na madala sa pagamutan sa Bauco Mountain Province. Yan ang balitang tinutukan ni Patrolwoman Maria Ella Garcia. Namalas ng 1st Mountain Province Provincial Mobile Force Company ang kanilang kahandaan at malasakit sa mamamayan matapos ang agarang pagtugon sa isang medical emergency noong gabi ng Disyembre 31, 2025. Bandang alas 10:35 ng gabi, nakatanggap ng distress call ang 1st Mountain Province Provincial Mobile Force Company Headquarters at 1st Platoon mula kay Ginoong Darwin Valdez na humihingi ng tulong para sa kanyang kapatid na si Ginang Jolie Valdez na nakararanas ng matinding hirap sa paghinga sa barangay Alipudupod, Otocan Norte, Bauco Mountain Province. Sa pangunguna ni PSSG Kenneth B. Calapiao, agad na rumisponde ang mga tauhan ng 1st Mountain Province Provincial Mobile Force Company at ligtas na isinakay ang pasyente upang madala sa pinakamalapit na ospital para sa agarang medikal na atensyon. Ang mabilis at maayos na aksyon ng mga rumispondeng pulis ay nagligtas ng buhay at muling nagpatunay sa kanilang dedikasyon sa tungkuling maglingkod at magprotekta sa oras ng pangangailangan. Ang insidenteng ito ay patunay na ang serbisyong mabilis, tapat at may malasakit ay patuloy na isinasabuhay ng Philippine National Police, lalo na ng 1st Mountain Province Provincial Mobile Force Company sa kanilang walang sawang pagbabantay sa kaligtasan ng komunidad.
Mula dito sa Baguio City, rehiyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Maria Ella Garcia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Garcia. Walang takas sa batas ang isang 38 anyos na lalaki na tinaguri ang top 2 regional most wanted person na may kasong statutory rape sa operasyon ng mga otoridad sa Maasin, Iloilo. Magbabalita dyan si Patrolwoman Raisa Valencia. Matagumpay na naresto ng mga tauhan ng Maasin Municipal Police Station ang isa sa top 2 most wanted persons sa rehiyon ng Western Visayas kaugnay ng kasong statutory rape in relation to Republic Act 7610 sa Barangay Bulo, Maasin, Iloilo nito lamang ikadalawa ng Enero taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Police Lieutenant Siren G. Empedrad, officer in charge ng Maasin MPS, katuwang ang tracker team ng Maasin MPS at mga tauhan ng 603rd Regional Mobile Force Battalion 6. Ang suspect na kinilalang si alias Roel, 38 taong gulang, may asawa, isang security guard at residente ng Maasin, Iloilo, ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 76 sa Niway, Iloilo noong December 4, 2025 na walang inirekomendang piyansa. Pinuri ni Police Regional Office 6 Regional Director Police Brigadier General Josefino D. Ligan ang mga tauhan ng Maasin MPS sa matagumpay na operasyon. Pinuri rin niya ang dedikasyon ng mga operating units at sinisiguro sa publiko na paigtingin pa ng Pro-6 ang mga operasyon laban sa kriminalidad upang matiyak na walang kriminal ang makakatakas sa batas. Sa kasalukuyan ng suspect ay nasa kustodiya ng Maasin MPS para sa tamang disposisyon ng kanyang kaso. Layunin ng Police Regional Office 6 na tiyakin na walang batang mabibiktima ng sexual na pang-aabuso at ang mga salarin ay hindi makakaiwas sa pananagutan sa batas. Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Raisa Valencia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Valencia. Mahigit sa 7 milyong piso na halaga ng iligal na droga ang nasabat sa matagumpay na bypass operation ng Cebu City PNP at PIDEA. High-value individual na suspect, arestado. Ibabalita yan ni Patrolwoman Judith Nicanor. Isang high-value individual ang naaresto matapos ang matagumpay na joint bypass operation na isinagawa ng Police Station 11 Cebu City Police Office at Philippine Drug Enforcement Agency Region 7 bandang alas 2:35 ng madaling araw sa City of San Juan, Barangay Mambaling, Cebu City nito lamang nakaraan. Ang operasyon ay pinangunahan ng Station Drug Enforcement Unit ng Police Station 11 sa pamumuno ni Police Major Michael John M. Arandia, Station Commander katuwang ang PIDEA 7. Kinilala ang suspect ni si alias John, 20 anyos, lalaki, Filipino, walang trabaho at residente ng Barangay Dayas, Cebu City. Siya ay inaresto dahil sa paglabag sa Section 5, Selling of Dangerous Drugs at Section 11, Possession of Dangerous Drugs, Article 2 ng Republic Act 9165. Nakumpiska mula sa suspect ang biyut kumulang 1,030 grams ng hinihinalang shabu na may standard drug price value na 7,004,000 pesos. Kabilang isang medium-size sachet ng shabu bilang object of sale, 5 medium-size sachets at 10 knot-tied plastic sachets bilang object of possession. Bypass money at siyam na budol money, isang knapsack bag at iba pang lalagyanan ng ilegal na droga. Ang sinagawang marking, inventory at pagkuha ng litrato ng mga ebidensya na isagawa alinsunod sa itinakda ng batas. Ang suspect ay agad na ipinaalam ang kanyang mga karapatan alinsunod sa Konstitusyon at Republic Act 9745 sa wikang kanyang nauunawaan. Ang mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa PIDEA Regional Office 7 para sa chemical analysis habang ang suspect ay kasalukuyang nakapiit sa Police Station 11 Custodial Facility para sa wastong disposisyon ng kaso. Patunay lamang ito na walang kumpay ng kampanya ng kapulisan laban sa illegal na droga at ang mahigpit na pagpapatupad ng batas kasabay ang pagsunod sa due process at paggalang sa karapatang pantao alinsunod sa layunin ng PNP Patrol Plan 2030 at sa bisyon ng makabagong pulis sa makabagong panahon. Mula dito sa Cebu City, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. 56 anyos na drug suspect na isang high-value individual arestado sa bypass operation ng mga otoridad sa Cebu City.
Mahigit 800,000 pisong halaga ng ipinagbabawal na gamot ang kumpiskado. Patrolwoman Annalyn Canoog magbabalita. Nasa 850k na halaga na hinalang shabu mula sa isang High Valley individual sa inilunsad na bypass operation sa Barangay Tipadilla, Cebu City nitong Biyernes, 2 Enero sa taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Alvini Inguete, Station Commander ng Police Station 1, Cebu City Police Office, ang mga suspect na si Alice Jessie, 56 taong gulang, residente ng Barangay Lahog, Cebu City. Dako alas 9:50 ng gabi na magsagawa ng bypass operation ng mga partiba na kung saan naaresto ang suspect. Nakuha mula sa kanyang 5 medium at 4 na large na pakete na hinalang shabu na aabot sa 125 na gramo at may standard drug price na 850,000 pesos. Itim na belt bag at buy-bus money. Agad na nila ang suspect sa nasabing himpilan para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Patuloy ang maigting na kampanya ng kapulisan laban sa iligal na droga bilang bahagi ng advokasya para sa isang ligtas at maayos na pamayanan sa ilalim ng bagong Pilipinas. Mula dito sa Cebu City, ako ay yung PNN correspondent, Patrolwoman Annalyn N. Canoog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Canoog. At yan ang mga inulat ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po ang inyong tagapag-ugnay, Patrolwoman Sari Bernales. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.